Maringayan, to nasitak ka nyo, ganyan matangatangik ka, tutolin ka niya, nasitak ka nyo eh. Gawin niyo matangik. Wala pa ako kukuha pa niya, nasitak ka nyo eh. Nasitak ka nyo. Hindi nasitak ka nyo, to nasitak ka nyo, kundi sa gabi. Matangatangik ka, tutolin, hindi nasitawa na. Yan. Ate, bakit? Ano talaga nangyari sa inyo? Gusto mong ikwento? Kwento mo sa camera. Tinapol ko tatang. Marigina nakalubek. Ararudo nga nalubek kang baryomi. Hinyan alalehan da nga tolay. Ngayon nahana Marcelo Barrientos. Leader kanuyo isa nga rebelde. Kinihida ngano araru kanuyo kanang kambalay mi sumusuporta kami kuno kang NPA. Makabibibig kami lubet ba nga galing kang koman ta baka pagkamalanda kami nga NPA. Tata, Marigina nakalubet. Anong sinasabi niya, Father? Ararudo nga nalubet. Hinanap daw niya ang kanyang ama. Hindi na sila bumalik. Alalihan da nga tolay. Marami sila. Ngayon nahana Marcelo Barrientos. May hinahanap silang Marcelo Barrientos. Leader daw ng isang grupo ng mga rebelde. Kailangan namin umuwi ng maaga mula sa bukid. Dahil baka mapagkamalang kaming mga NPA na mga sundalo. Kapag dumilim na't nasa labas pa kami. Oy, ta! Samput ko, ano? Mabagay ito mga antayon. Nalpasa ka na, ano? Kahit sino pwedeng kinalaan. Anumang sobra sa bilang, lalo na sa bigas at pagkain, ay sapat ng dahilan para paghinalaan kung sumusuporta. Manang pirma? Pinakuha pa kami ng sedula. Kinailangang magbayad kami ng para sa isang kapirasong papel. Nagsasabing talagang kami ay taga-Kagalwan. Ang mga sundalong yon, sabi ng tatang ko ay mga sundalo ng 21st Infantry Brigade. Kakagaling pa lamang sa Mindanao. Python Brigade ang tawag sa kanila. Python Brigade? Tamang hinala namin. Nasaan na ho yung mga yan ngayon? Ang leader ng brigade na yun, si Colonel Ramirez, ay nilipat sa Visayas. Sila ang gumawa ng operasyon sa Kagalwan. Kumain ka?
Alam mo, parang ang dami-dami ko ng tanong ngayon sa sarili ko. Noon, ang pangarap ko lang talaga ay maging isang magaling na filmmaker. Sikat filmmaker. Papa ko, no? Tapos may nangyari sa amin. Nawala ang kapatid ko. Ang ate ko. Talino yun. Tapang. Nung maliit pa kami, ayan, idolo ko yan. Nagtapos siya sa college, magna cum laude naman. Kapilit din eh. Talagang hinangaan ko yun. Naging malapit kami nun. Naging hingaan ko ng sama ng loob yun eh. Sa homework, problema sa eskwela, problema sa kaibigan, problema sa babae. Dumating yung panahon na parang nagkaroon din ng pagbabago eh sa pagsasama namin. Noon, hindi ko talaga maintindihan yun noon. Nasa college pa ako noon eh. Siya, graduate na. Kagagraduate lang. Padalas yung mga pagdalaw sa bahay namin ng mga kaibigan niya. Kala ko mga kaeskwela niya o mga kabarkada niya. Pero galing naman sa iba't ibang eskwelahan. Galing sa iba't ibang lugar. Dumating ang panahon na talagang bihirang-bihira na kami magkita. May matatanggap na lang akong mga sulat. Kabalot sa palara. Sabihin na magkita kami sa ganitong lugar. At doon na nga niya kinukwento kung ano ang ginagawa nila. Sabi niya, tumitira sila sa mga pabrika. Sa mga komunidad ng mga manggagawa. Hindi ko raw kailangan pwedeng sabihin kung saan siya. Kung ano na nangyari sa kanya. Hindi ko naintindihan yun. Pero mo, magna cum laude. Tapos ganong klaseng buhay yung ginagawa niya. Isang araw, bigla na lang ako nakatanggap ulit ng sulat. Ganun na naman. Palara, maliit, balot. Sinubo nung sino man yung nagdadala nun, sinusubo eh. Para pwedeng lulunin pagbigay. Pero hindi na niya sulat. Hindi na niya sulat. Pasensya ka na, ate nga. Pagod lang ako. Ate?
Kumain ka na. Mas marami kang magagawa kung buhay ka. Fred, mukhang malaki ang naging improvement sa behavior ni Ading simula na mapagsalita mo siya. Ano bang pag-rewind dito? Merong importanteng sinabi si Ading dun sa... Yan. Sila daw ang bagong dating sa kanilang lugar. Sila ang sumira ng katahimikan at kabanalan ng aming tribo. Isang gabi, merong mga putukan at sigawan ng mga tao na gising ako. Ang sabi ni Tatang, mga sundalo daw yung mga dumating. Mga sundalo lamang daw ang kumakatok sa pintuan. 21 sila. 21? My friend, kailangang masigurado natin na 21 sundalo ang kumuha sa kanyang ama. Dahil yun din ang sinabi ng mga taga-Barrio Balitok, pero pinabulaanan ng mga taga-headquarters. Ading? Ading? Kaang-tamong natwa full isada katong gabi. Kampay ba tayo buto-butan na yan? Mawag, Ading. Mawag yung katibayan. Mawag yung Efren yung katibayan. Funantera. Kaang-tamong natwa full isada. Ni Peba yung katibayan yung gusto da. Kamari Peba sa katikinig kanira. Tamo ka. 20. Amok ka sundali sa mundo ka niya, ama. Pinatay dayo, ama. Pinaluto dayatang kang 5 bilog ilafi. Sino ka? Father, sino ka? Katapos, Ading. Basta amo ka 20 sa mundo ka niya, ama. Nagtolida. Umalik sila. Pero, marida ka bulo niyo, ama. Hindi kasama ang aking ama. Binilang ko sila sa aking 10 mga daliri, kamay at paa. Hinyan sumobrang isa. Nabadyayo, inapi ko niya lamesa. Panis ang kanan sa mesa. Pero, maril inapi nila spagda. Isa-isa da, Father. Binilang ko sila sa aking 10 mga daliri, kamay at paa. Yan sumobrang isa. Oh my God. Malboro, Father. Malboro. Bakit daw, Father?
Pinagsamantalaan siya. Lahat sila. Isa-isa sila. Biling inang, nga kailangan ko nung alagaan ko yung amak nga hinyaskit na. Ni marik pinagtabi isud da kanyo libingan. Kato, pinahirapan do yung amak. Nahihina kanayon ko nga alalehan niya yung nahang ko. Matawa naman. Anawa naman. No, amok lang ako niya kiningwala ka di ka. Guro, marita ka nagpehulo. Bakit? Okay na alam. Kato ilubet na yung ama. Kailangan nga igalog kang katsayo bagina, ta nesisin na. Nagiro naklamanin kato pinunatan na kang alkohol yung bagina, ta napapano kang buyok. Sino pa? Binalot na kang puting kumot yung katawan na. Kato, ikwadegi na kanyo lumong. Masita ka, luwa ka niyo mata na. Mula-mula yung dugo at mataloy ka niyo mata na. Pare! Mangurog ka kanyo! Ningin niyan Diyos, kapag ko enjoy message mo. My friend. Isa lamang si Ading sa mga naging biktima ng karahasan. Mas malala ang nangyari sa iba. Dapat nga tayo magpasalamat. Si Ading buhay pa. Yung mga ibang nakuha namin, bangkay na. Merong putol-putol ang katawan. Merong tad-tad ng bala, pugot na ulo. Merong pangbuntis na ginahasa. Mga ginagahasa. Mga batang walang malay na inuulila. Alam po yun, Father. Ganun ang ginawa nila sa kapatid ko. Nakuha siya sa isang baryo. Pinagsamantalaan. Hindi ba ang dibdib? Kung ano-ano pa siguro ang pinagagawa. Nung nakuha namin ang bangkay niya, puro pasa, paso ng sigarilyo. Ganda-ganda niya noon, Father, ang buhay pa siya. Pero putang ina nila. Sige, friend. Labas mong lahat ng galit mo sa loob. Pero huwag mong kalilimutan. Hindi lang sa galit dapat matapos ang lahat. My friend, nagalit din ako noon.
Naikulong nila ako, nung sinaktan nila ako, pinahirapan nila ako. Pero kahit noon, sinabi ko na sa sarili ko, hindi dapat sa galit matapos lang ang lahat. Efren, tulungan mo si ating. Kailangan niyang katulad mo. Katulad ninyo. Maraming taong bulag sa katotohanan. Ang laman ng kamera mo. Yan ang magpapatunay na totoo ang lahat ng nagaganap dito. Tulungan mo sila. Di ba yun yung lalaking tinuro mo sa akin isang araw? Siya nga ho. Delikado ng lagay mo rito. Kailangan bukas na bukas umalis ka na. Hindi ka natitigilan ng mga yun. Oo, Father. Kayo mag-alala. Ako? Hindi ako marunong eh. Para sa akin? Salamat. Salamat. Para saan? Ako ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Father. Mag-iingat ka. Ateng. Sir Sol, anong oras bang punta mo sa Baguio? Baka dumaan pa ako ng Tabuk kaya tanghali pa ako makakarating ng Baguio. Meron ka bang kilala na pupunta ng Maynila?